Ano ba? Ayoko ng gamot! Where is Dad? Sigaw ng isang batang lalaki at napatingin naman doon si Hope. Nurse Susan, bakit po palaging galit yung bata sa kabilang ward? Takang tanong ng bata sa nurse in charge sa kanya. Ah, si Aaron ba? Alam mo kasi Hope, halos pareho kayo ng batang yon. Masiyahin, lumalaban, at higit sa lahat, matatag. Gaya mo, ang dad ni Aaron, hindi rin sumusuko sa kanya, parang mama mo. Lahat gagawin niya para dugtungan ang buhay ng kanyang anak. Hayaan mo na lang yung si Aaron, ganyan talaga yan pag wala ang daddy niya. Paliwanag ng nurse at napatango na lamang ang bata. Pag alis ng kanilang nurse ay nalipitan ni Hope ang batang si Aaron. Hi sa'yo, matagal ka na ba dito? Wika ni Hope sa batang lalaki na mula sa kabilang higaan. Natigilan naman ang bata at napatingin kay Hope na ngayon ay matamis na nakangiti. Nung una hindi nagsasalita ang bata, ngunit kalaunan ay sinagot din ito ang tanong ng bata. Oo matagal na ako dito sa hospital, siguro 1 taon na din. Malungkot na wika ng batang lalaki na tila ba malalim ang pinagdadaanan nito at doon ay ngumiti naman si Hope. Ako nga pala si Hope, ikaw anong pangalan mo? Tanong ng batang babae at nagpakilala pa. Pake ko ba kung sino ka? Umalis ka nga dito. Masungit na wika ng bata at doon ay natahimik naman si Hope. Gusto ko lang naman makipagkaibigan. Matamlay na tura ng batang babae. Ayoko ng kaibigan, umalis ka na lang. Pagsusungit pa ng batang lalaki at napabuntong hininga na lang si Hope. Hinayaan niya na lang ang batang lalaki at bumalik na sa kanyang kama. Ngunit simula ng araw na yon ay nagtutungo na si Hope sa kama ng batang lalaki at nagiiwan ng mga pagkain o prutas na dala sa kanya ng mga magulang niya. Noong umpisa ay masungit at hindi kumikibo ang batang lalaki, ngunit kalaunan ay naging kaibigan din ito ni Hope. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ng batang babae at doon ay tumingin sa kanyang bata. Ako si Aaron. Pasensya ka na kung nasungitan kita noong mga nakaraang araw at nung una nating pagkikita. Pakilala ng batang si Aaron at bahagya pa itong ngumiti. Humingi din ito ng dispensa sa ipinakita niyang pag-uugali nang una silang magkita. Ayos lang, sanay naman ako sa'yo. Nakangiting wika naman ni Hope. Nga pala, bakit nandito ka sa ospital? May sakit ka din ba? Usisa ni Aaron at doon ay nalungkot naman si Hope. Ah, oo Ang totoo kasi niyan, malala na ang sakit ko. Tingnan mo, wala na akong buhok. Pero laging sinasabi ni Mama na gagaling daw ako. Pero para bang gusto ko nang sumuko kasi naaawa ako sa mama ko. Malungkot ang pagkukwento ni Hope at naluluha pa ito. Ha? Bakit naman? Ang ganda pa naman ng pangalan mo. Ano pang sakit mo? Tura ni Aaron sabay abot ng isang panyo. Leukemia. Di ba walang gamot doon? Ikaw ba? Wika ni Hope, sabay pahid sa kanyang luha sa mata. Meron akong sakit sa puso. Hindi ako maoperahan kasi kailangan ng heart donor. Palaging ginagawa ni Dad ang lahat for me pero kadalasan na nakukuhang heart donor hindi compatible sa akin. Malungkot man at gusto ko na din sumuko pero gaya mo, naawa ako sa dad ko. Malungkot ang pagkukwento ng batang lalaki. Kapwa natahimik ang dalawang bata at tila nauunawaan nilang isa't isa dahil sa kanilang mga sakit. Hayaan mo, ang sabi ng mama ko, may awa daw ang Diyos. At kapag daw nagtiwala tayo sa Kanya ay matutupad ang ating dalangin. Yun nga lang, hindi lahat ng hiling natutupad. Kapag oras mo na, wala ka nang magagawa pa. Kailangan na lang natanggapin ang lahat kaysa naman umasa sa bagay na hindi naman matutupad. Wika ni Hope at bumalik na ito sa kanyang kama. Naging malapit sa isa't isang dalawang bata at madalas na naaabutan ni Christine ang kanyang anak na nasa kabilang kama. Natutuwa naman ang babae dahil nagkaroon ng kaibigan ng kanyang anak. Naging madalas ang pag-uusap ng dalawang bata at palagi nilang pinapalakas ang loob ng isa't isa. Ngunit gaya nga ng tura ni Hope, hindi lahat natutupad. Doc, si Hope po na himatay. Natatarantang wika ng batang si Aaron. Kaagad naman na kumilos sa mga doktor at nagtungo sa kama ni Hope. Doon ay nakita nilang walang malay na bata
at kaagad na na-revive. Teka, anong nangyayari? Tanong ni Christine at kaagad na lumapit sa kanyang anak. Nakahinga naman ng maluwag ang mga doktor nang bumalik sa normal ang heartbeat ng bata. Mama, mahal po kita. Nakangiting wika ni Hope sa kanyang ina. Anak, mahal na mahal din kita. Lalaban ka, ha? Tayo. Tumatangis na tura ni Christine sa kanyang anak at hinalikan ng noon nito. Matamis naman nang umiti ang bata at nagturan. Mama, siya po si Aaron. Gusto ko kapag nawala ko, sa kanya mo ibibigay ang puso ko dahil alam kong aalagaan niya ang heart ko. Diba, Aaron? Wika ni Hope. At hirap na ito sa kanyang pagsasalita. Hope, sabi mo diba lalaban ka? Bakit parang nagpapaalam ka na? Umiiyak na tanong ng batang si Aaron at lumapit sa kaibigan. Nakikita ko ng liwanag. Para bang ang saya-saya doon. Aaron, gusto ko na gumaling ka. Kaya please, huwag kayong iiyak pag nawala ako. Habilin pa ni Hope at doon ay tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Anak, huwag ka naman ganyan. Hindi ba nga babawi pa si mama sa'yo? Mamamasyal pa tayo. Please, nak. Tila ba nagmamakaawang wika ni Christine at doon ay ngumiti naman si Hope. Paalam, mama. Paalam, Aaron. Huling wika ng bata. At doon ay bumagsak na ang kamay nito. Hope! Sigaw ni Christine at napayakap na lamang sa kanyang anak. At doon ay nagsidatingan ang mga doktor. Inasikaso nilang katawan ng bata at na-revive. Time of death, 11 a.m. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mama, ayos ka lang po ba? Bakit ka po umiiyak? Tanong ng batang si Hope at umuubo pa ito. Napayakap na lamang ang ina nitong si Christine sa kanya tsaka nagturan. Wala ito. Ayos lang ako anak. Medyo may pinagtalunan lang kami ng papa mo pero okay lang mama. Wika ng babae sa kanyang anak. Ganun po ba? Sure ka po ba mama? Kapag may problema ka po magsabi ka lang po. Alam ko po na masyado pa po akong bata pero mama, gusto ko po mapagaan ng inyong loob. Matamis sa wika ng batang si Hope sa kanyang ina, sabay halik sa pisngi nito. Naluha naman ang babae dahil sa ginawang iyon ng kanyang anak. Sa totoo lamang ay nag-away na naman sila ng kanyang asawa dahil nahuli niya ito na may kinakalantaring ibang babae. At sa inis at saka sa galit ay nasaktan ni Christine ang babae ng kanyang asawa kung kaya't iyon na naman ang pinagmulan nila ng away. Oo naman anak. Ayos na ayos lang mama. Huwag mo akong alalahanin anak. O siya, halika, kumain na lang tayo. Wika ni Christine sa kanyang anak sabay ngiti. Si Christine ay isang babaeng may simple lamang na pamumuhay. May anak ito na isa lamang at ito ay ang batang si Hope. May live-in partner si Christine ngunit buhat ng magkaroon ng sakit ang kanilang anak ay palagi na lamang itong nagiinom at minsan pa ay nahuli niya itong nambababae. Ngunit para sa kanilang anak ay pinatawad ni Christine ang kanyang asawa at tiniis ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Isang mabuting ina si Christine at lahat ay kaya nitong gawin para lamang sa nag-iisa niyang anak kahit na siya pang mahirapan. Sige po mama. Nga pala, nasan po si Papa? Mukhang lasing na naman po siya kagabi. Nag-away na naman po ba kayo? Tanong ng bata sa kanya. Umalis ang papa mo, may pasok daw sila ngayon sa trabaho. Pagsisinungaling ni Christine sa kanyang anak. Ganun po ba? Sige po, kain na po tayo, baka lumamig ng kanin. Wika ni Hope at napangiti naman ang ina nito. Si Hope, kahit na ilang taon pa lamang ito, ay bata pa, ay mature dito kung magsalita. Palagi nitong kinakamusta ang kanyang ina kung ayos lamang ito at bukod pa doon ay palagi nitong inaalala ang kanyang mga magulang. Magalang na bata din si Hope at maasahan ng kanyang pamilya. Habang nag-aasikaso ng kanilang makakain, ay bigla na lamang dumating ang asawa ni Christine at may kasama pa itong babae.
Oh anak, kumakain na pala kayo. Heto, may dala akong ulam, dapat hinintay niyo na ako. Wika pa ni Kyle, ang asawa ni Christine. Gumiti pa ito sa kanyang asawa na tila ba walang nangyari at hindi sila nagtalo. Akala ko, aalis ka na. Nauutal na tanong ng babae dahil hindi pa din ito limot ang mga nangyari kanina lamang. Hindi naman lubos maisip ni Christine na ganoon ang gagawin ng kanyang asawa na para bang wala itong ginagawang kasalanan sa kanya. Aalis? Bakit naman ako aalis? Saan naman ako pupunta kayong pamilya ko? Wika ni Kyle at napakunot naman ang noon ni Christine. Samantala, ang anak nilang si Hope ay nagtataka na sa ikinikilos ng kanyang mga magulang. Mama, Papa, naghihintay po sa atin ng pagkain. Huwag na po sana kayo magtalo sa harapan ng hapag. Malas po yun, hindi ba po? Awat ng bata sa mga ito at doon ay natigilan ng dalawa sa kanilang pag-uusap. Lumapit naman ang lalaki sa kanyang asawa at nagbulong. Pasensya na sa nangyari. Sana kalimutan mo na lang. Bulong nito kay Christine at doon ay natigilan ng babae. Nanatiling walang kibo si Christine dahil ayaw nitong madamay sa kanilang pagtatalo ang nag-iisa at mahal niyang anak. Lalo na't wala naman itong kinalaman sa kanilang pinagtatalunan. Sige na, kumain na tayo. Sakto at mainit pa itong kanin. Wika ni Christine at doon ay kumain ng mga ito ng sabay-sabay. Papa, saan ka po pala galing? Kanina po kasi wala ka dito tapos umiiyak pa po si Mama. Nagtalo po ba kayo? Biglang tanong ni Hope at doon ay nagkatitigan ng dalawa. Hope, hindi kami nagtalo ng papa mo. Napuwing lang talaga ako kanina. At saka naaalala ko naman ang lola mo kaya umiiyak ako nung makita mo ko. Pagsisinungaling na wika ni Christine at doon ay napabuntong hininga ang bata. Nadinig ko po yung sinabi ng kapitbahay natin kanina. Nag-away daw po kayo ni Papa dahil si Papa daw may ibang babae. Totoo po ba yon? Dire-diretsyong wika ni Hope at doon ay napayuko na lamang ang ina nito. Anak, huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Di ba nga mga marites ay may dagdag may bawas? Kayo lang ang mahal ng Papa, okay? Litanya pa ni Kyle at doon ay umiling naman ang bata. Nakita din po kita Papa may kasama kang ibang babae. Hindi mo po ba mahal si Mama? Kami na pamilya mo? Sawa ka na po ba sa amin? Kaya naghahanap ka ng iba? Sunod-sunod na tanong ni Hope at doon ay naluha na ito. Nabitawan naman ni Kyle ang kanyang kutsara at maging si Christine ay hindi makapaniwala sa binibitawan na salita ng kanyang anak. Anak, mahal tayo ng Papa mo, okay? Siguro nakita mo siya na may kasamang iba pero hindi ibig sabihin nun ay ipagpapalit niya na tayo sa iba. Di ba mahal? Pagtatakip ni Christine sa kanyang asawa. Sa totoo lamang ay mahal naman talaga ni Kyle ang kanyang pamilya. Ngunit dahil palaging abala si Christine sa pag-aalaga sa kanilang anak, ay napapabayaan na nito ang obligasyon sa kanyang asawa kung kaya tila ba naghahanap ng aruga ang lalaki sa katauhan ng ibang babae. Oo anak, kayo lang ang pamilya ni Papa, okay? Sige na, kumain na tayo. Gusto mo bang mamasyal? Sasamahan ko kayo ni Mama. Tura ni Kyle at iniba nitong usapan. Ngumiti naman si Hope at saka ito nagsalita. Sana po totoo ang mga sinasabi mo, Papa. Sana patunayan mo po na mahal mo kami at wala kang iba. Kasi masasaktan po kami ni Mama. Makahulog ang wika ni Hope at doon ay niyakap ito ng kanyang ama. Napakabata mo pa para isipin ang mga ganyang bagay. Kami na ng mama mong bahala. Wika ni Kyle at doon ay natahimik ang bata at saka napangiti na lamang. Hindi na lamang kumibo ang mga ito at imbes na lumabas o mamasyal ay hindi na tumuloy ang mga ito dahil bigla na lang nilagnat si Hope. Dali na kaya natin siya sa ospital. Suwit siya ni Christine. Tapos ano? Tuturukan siya ng kung ano-ano. At saka diba ayaw nga ni Hope sa ospital? Baka naman ay may pilay ang bata na yan tsaka wala tayong hawak na pera ngayon. Wika ni Kyle at doon ay hinila ni Christine ang kanyang asawa palabas ang kanyang silid. Walang pera? Pero may naibibigay ka sa babae mo. Diyos ko naman Kyle, ayos lang sana naman babae ka basta nagagampanan mong responsibilidad mo sa amin ng anak natin. Wika ng babae.
At doon ay napailing na lang si Kyle. Abay, sa akin mo na naman ba isisisi ang lahat? Di ba nga ikaw tong ilang beses ka naglabada tapos wala ka ng oras sa akin? Oh, nasaan ang pera mo? Pagtatanong ng lalaki sa kanyang asawa. Tiyan naman Kyle, kaya ba naghahanap ka ng iba dahil dyan? Oo, nagkakanda-kuba-kuba na ako kakalabada at halos wala na akong oras sa'yo. Pero kahit kailan, hindi ko pinabayaan ang anak natin. Lahat ng pangangailangan niya sa eskwela, pagkain, at iba pang gastusin na ibibigay ko. Ikaw, Diyos ko naman, huwag na tayong magsumbatan dito dahil alam mo naman sa sarili mo na mali ka. At kahit kailan hindi magiging tamang baluktot mong pangangatwiran. Naiiyak na litanya ni Christine sa asawa at doon ay tila ba sumabog na ito. Simula pagkabata ay sakita na si Hope at madalas ay pinahihilot at saka pinatitingin lamang sa manggagamot ang bata dahil sa kakapusan ng kanyang mga magulang sa pera. Gayunpaman, lahat ay handang gawin ni Christine para sa kanyang anak at mahal nito ang bata. Ay wow! Sa lagay ng sinasabi mo, mali ako. Umiiling-iling na tora ni Kyle. Sa halip na makipagtalo sa kanyang asawa ay nanahimik na lamang si Christine at inasikaso ang kanilang anak. Mama, ang sakit po ng ulo ko. Umiiyak na wika ni Hope sa kanyang ina. Napapikit at nuluha naman si Christine dahil kahit na hindi niya nararamdaman ng sakit, ay tila ba tumatago sa kanyang puso ang paghihirap ng kanyang anak. Gusto mo ba na dalhin ka namin ng papa mo sa doktor? Doon malalaman natin kung bakit ka nagkakaganyan madalas. Tura ng babae sa kanyang anak. Hinawakan pa nito ang kamay ng bata at hinalikan niyon. Pilit naman ang umiti si Hope sa kanyang ina. Kaya ko pa naman po, Mama. At saka baka mas lalo lang po ako magkasakit sa ospital. Di ba po madaming gagawin doon at saka magastos din po? Trangkaso, lagnat lang naman po to, sisiw na sisiw. Nakangiting wika ng bata. At doon ay nakaramdam naman ng kaginawaan si Christine. Sure ka dyan anak ha? Kapag hindi mo kaya magsabi ka lang kay mama, okay? Huwag kang maglilihim. Maliwanag ba? Sunod-sunod na tura ng babae at tumango naman ang bata. Opo mama, huwag ka na pong mag-alala sa akin, ayos lang po ako. Wika ni Hope at doon ay niyakap nito ang kanyang ina. Sa totoo lamang ay hindi naman talaga takot sa ospital ang bata. Iniisip lamang nito ang mga gagastusin kapag dinala siya sa paggamutan. Palaging inaalala ni Hope ang kapasidad ng kakayahan ng kanyang mga magulang at ayaw niya na mag-alala ang mga ito ng dahil sa kanya at mas lalo ng mangamba. Ayaw ng bata na pinag-iisip ang kanyang ina dahil mahal na mahal niya ito at maging ang kanyang ama ay ayaw niyang perwisyohin. Matapos ang pangyayaring yon, pinilit ni Hope ang kanyang sarili na gumaling dahil ayaw nito ng mangamba at mag-alala pa sa kanyang mga magulang. Makaraan lamang ng ilang araw ay gumaling na ang bata at sobrang saya nito. Anak, pakitawag ng papa mo sa kwarto at kakain na tayo. Utos ni Christine sa kanyang anak na agad naman na sinunod ng bata. Dali-daling nagtungo sa kanilang silid si Hope at doon ay ginising nito ang natutulog na ama. Pa, gising na po, kakain na tayo. Tura ng bata sa kanyang ama habang inaalog-alog nito ang lalaki. Susunod na lang ako. Pupungas-pungas na wika ni Kyle at nagkusot pa ito ng kanyang mata. Sige po, sunod ka po agad bawal pong pinaghihintay ang pagkain at magtatampo ang grasya. Wika ni Hope at doon ay lumabas na ito sa silid nila. Paglabas ng kwarto ay agad na natanaw nito ang kanyang ina na abala sa paghahanda ng kanilang makakain. O anak, nasa na si papa mo? Takang tanong ni Christine sa kanyang anak. Susunod na lang daw po siya. Tutulungan na kita dyan, mama. Wikang tura naman ng bata sabay dampot sa mangkok at nilagay iyon sa mesa. Nang matapos sa paghahanda ay ilang sandali ay lumabas din ang ama ni Hope at naupo na ito sa hapag. Ikaw nagluto? Taas kilay na tanong ng lalaki. Napakunot naman ang noon ng babae sa tenura ng kanyang asawa. Oo, ako Sino pa bang ibang magluluto? Ako lang naman. Nagtatakang wika ni Christine. Napabuntong hininga naman si Kyle at saka nagturan. Di ba nitong mga nakaraang araw palagi kang bumibili na lang ng lutong pagkain kaya nagulat ako na may nagluto.
Maliit na bagay lang naman yon kaya wag na natin pag-usapan. Sige, kumain na lang tayo. Wika ni Kyle at nagsandok na ito ng kanyang pagkain. Wala kasi akong labada ngayon. Natapos ko na ng mas maaga kahapon. Kukuha na naman ako ng bago mamayang hapon kaya nakapagluto ako. Paliwanag ni Christine at tumangula mga asawa nito na tila ba walang pakialam. Susubo ni sana ng pagkain ng lalaki ngunit bigla itong pinigilan ng kanyang anak. Papa, magdasal po muna tayo. Ipagpasalamat natin sa Diyos to ang ating makakain dahil hindi niya tayo pinabayaan at patuloy ang biyaya niya sa atin. Seryosong wika ni Hope at doon ay wala namang nagawa ang ama nito. Kaagad na binitawan ni Kyle ang kubyertos na kanyang hawak at saka sinundan ang ginagawa ng kanyang mag-ina. Nagdasal ang pamilya at si Hope ang nanguna sa pagdarasal. Amen. Sabay-sabay natura ng mga ito at doon ay nagsikain ng mga ito. Matapos ang pangyayaring yon ay nagpaalam ng ama ni Hope sa kanila. Aalis na ako, mag-iingat kayo dito. Wika ng lalaki sabay halik sa pisngi ng kanyang anak at doon ay umalis na ito. Ni hindi mo lang ito nagpaalam sa kanyang asawa. Mabuti na lang ay hindi yun napansin ng bata kung kaya't nagsawalang kibo na lang din si Christine. Nang makaalis ang asawa ay hinatid naman ng babae ang kanilang anak sa eskwelahan nito. Babay po mama, ingat ka po sa pag-uwi. Masiglang wika ni Hope sabay halik sa pisngi ng kanyang ina. Ikaw din anak, huwag kang makikipag-away kahit na kanino, ha? Okay ba? Tsaka huwag kang aalis o lalabas ng eskwelahan nang hindi ako kasama. Maliwanag ba? Wika ni Christine. At matamis naman ang umiti sa kanya si Hope at saka nagturan. Opo naman mama, lagi mo kaya sa aking bilin yan. Ingat ka po sa pag-uwi, I love you. Matamis na turan ng bata at niyakapan ng mahigpit ang kanyang ina. Sige anak, salamat. Pakabait ka sa school ha. Huwag pasaway kay teacher. Bilin ng babae sa kanyang anak. Opo mama, babay po. Huling wika ng bata at pumila na ito kasama ng kanyang mga kamag-aral papasok sa kanilang silid-aralan. Napangiti na lamang si Christine at pumara ng tricycle. Matapos na ihatid ang kanyang anak ay dumiretso ito kay Aling Sonia na isa sa mga nagpapalabada sa kanya. Oh Christine, nariyan ka na pala. Eto, madami-dami yan, 2 sako. Ito kasing mga anak ko tamad maglaba, ayan tuloy, dumami na. Gusto nga sana nila na ipalaundry na lang, sabi ko may tagalabada ako at gustong gusto ko ang laba mo. Bukod sa malinis, mabango pa. Pagkukwento ng ginang. Nako, salamat po Aling Sonia. Kailangan po talaga na maayos ang laba at mabango para hindi naman magagalit ang mga customer. Isa pa para uulit sila. Masayang tura ng babae. Tama ka riyan. O siya, ito, 600 piso. Tapos ito 50, mag-tricycle ka na lang dahil mabigat yung mga damit. Tura ni Aling Sonia sabay abot sa pera. Sige po, salamat. Ihahatid ko po tong mga pinalabhan mo kapag tuyo na't natapos ko na. Wika ni Christina siya namang tinanguan ng ginang. Matapos nakuhain ng mga labahan ay nagtungo sa kanilang tahanan si Christine. At doon ay isang hindi inaasahang pangyayari ang kanyang nasaksihan. Pagbaba ng tricycle ay dahan-dahang hinila ng babae ang 2 sako ng labahin papasok sa kanilang bahay. At doon ay isang bulungan ng kaniyang narinig. Shit, bilisan mo, baka mamaya dumating na yung asawa ko. Singhal ng isang babae. Napakunot naman ang noon ni Christine sa kanyang narinig. At doon ay iniwan nito ang mga labahin sa pintuan ng kanilang bahay dahil doon ito maglalaba. Pagpasok sa loob ay tila ba binuhusan ng isang pitsyal na malamig na tubig si Christine. Mga hayop kayo! Mga baboy! Sigaw ni Christine nang makita ang kanyang asawa at ang kapitbahay na lang si Denise na magkapatong. Kaagad na hinatak ni Christine ang buhok ng babae at pinagsasampal ito. Inawat naman ni Kyle ang asawa niyang galit na galit at sasampalin sana nito si Christine. Ngunit nakuha nito ang kutsilyo na nasa mesa. Christine, ibaba mo yan, baka makasaksak ka. Wika ni Denise at nakahubot-hubad pa ang mga ito. Itatara ko talaga to sa liig mong malandi ka. Di ba may asawa ka? Kating-kati ka ba pati sa asawa ko nagpapakamot ka? Malakas na wika ng babae. Tama na Christine, ibaba mo na yan. Singit naman ng lalaki. Isa ka pa. Ilang beses kitang pinagbigyan. Ilang beses kitang pinatawad kasi akala ko magbabago ka.
Pero heto ka na naman. Bakit ba naghahanap ka pa ng iba? Dahil ba losyang na ako? Umiiyak na tanong ni Christine habang nakatutok sa mga ito ang kutsilyo. Oh, sorry. Please, tama na. Wika ni Kyle at lumapit ito kay Christine. Ngunit napahinto ito ng laslasin ng babae ang kanyang kamay sa harap ng dalawa. At kasabay nun, ay hinila nito palabas ang walang saplot na si Denise. Tingnan niyo tong babaeng to. May asawa na, nagpapakamot pa sa iba. Nakikita niyo tong sugat sa kamay ko? Kapag namatay ako, silang ipakukulong ninyo. Umiiyak na wika ni Christine at kasabay nun ang pagbagsak nito sa sahig. Dali-dali namang nagdamit si Kyle at pinuhat ang kanyang asawa at saka ito pumara ng tricycle at nagpahatid sa pinakamalapit na ospital. Please, pakiasikaso po siya, wika ni Kyle at napasabunot na lamang ito sa kanyang sarili. Ilang oras din na walang malay si Christine at sa pagising nito, ang mukha ng manloloko niyang asawa ang bumungad sa kanya. Nasaan ako? Si Hope, nasaan? Sunod-sunod na tanong ng babae at doon ay niyakap itong bigla ng kanyang asawa. I am sorry. Hindi ko naman intensyon na saktan ka. Mahal kita. Kayo ni Hope. Hindi ko lang talaga kayang layuan ng tukso. Wika ng lalaki at napaluhan naman ng babae. Lumayo na lang tayo dito. Lumipat tayo ng bahay at mag-umpisang muli. Biglang wika ni Christine at doon ay tumango naman si Kyle. Nang makalabas sa ospital ay nagtulungan ng mag-asawa sa paglalaban ng mga labada at nang matapos nila ang lahat ay doon na umalis sa lugar na yon sila Hope. Lumipat ang mga ito ng bagong bahay. Ma, bakit po kailangan tayong lumipat ng bagong bahay? Di pati po eskwelahan ay lilipat din ako. Nagtatakang tanong ni Hope at nagkatitigan ng mag-asawa. Ang papa mo kasi anak nakalipat ng trabaho malapit dito sa bago nating bahay. Kaya napag-usapan namin na kesa malayo tayo sa kanya, ililipat na din tayo ng bahay. Pagsisinungaling pa ni Christine. Talaga po? Narinig ko po sa kapitbahay natin kaya daw po tayo lilipat dahil si Ate Denise at Papa ay may relasyon. Ipinahiya mo pa nga daw po sa harap ng marami silang dalawa. Tuloy-tuloy na turan ng bata at kapwa na tahimik ang mag-asawa. Anak, sa amin ka lang maniniwala ng Papa mo ha? Isa din yan sa mga dahilan namin ni Papa mo. Pansin mo naman 'di ba na palagi tayong sinisiraan ng mga kapitbahay? Toxic na masyado doon kaya mas maigi na lumayo tayo sa ganoong lugar. Dagdag pa na paliwanag ni Christine. Sa bagay, mas mainam nga po yun. Pagsang-ayon ni Hope. At doon ay nagtulungan ng pamilya na ayusin ang kanilang bagong tahanan. Kahit na sinaktan na ang puso ni Christine ng kanyang asawa, mas pinili pa din niyang patawarin ito at bigyan pa ng pagkakataon upang magbago. Nais kasi ng babae na mapanatili na buo ang kanilang pamilya dahil danas niya kung gaano kahirap ang buhay na watak at sira ang pamilya. Ayaw ni Christine na maranasan ng kanyang anak ang lahat ng paghihirap at sakit na naranasan niya noon dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang. Habang nagliligpit ay lumabas saglit si Hope upang bumili sa tindahan at doon ay nag-usap ang mag-asawa. Salamat din dahil binigyan mo ako ng pagkakataon para itama ang mga mali ko. Wika ni Kyle at niyakap nito ang kanyang asawa. Sana hindi mo sayangin pang pagkakataon na ibinigay ko sa'yo. Seryosong wika naman ni Christine at doon ay pinahid ng lalaki ang luha ng kanyang asawa. Ang sweet naman ng mama at papa ko. Sana kapag nagkapamilya din ako, kagaya niyo din kami. Biglang wika ni Hope at napatingin naman sa gawin ng bata ang mga ito. Hay nako anak, huwag mo munang pangarapin na magkaroon ng pamilya. Mas mabuting enjoyin mo munang pagkabata mo at huwag madaliin. Letanya ni Christine sa kanyang anak. Oo nga anak. At saka hindi naman palaging sayang meron sa isang pamilya. Darating din sa puntong makakaranas kayo ng pagluha at kalungkutan. Minsan pa nga hindi lahat ng relasyon ay nagtatagal. Dagdag pa ni Kyle at doon ay nagyakapan ng pamilya. Sana lagi po tayong ganito, no? Kahit may problema ay masaya lang. Tora ni Hope at humalik pang ito sa pisngi ng kanyang ama at ina. Hay nako, tapusin na natin to na makakain na tayo mamaya.
Wika ni Christine at doon ay nagtulungan ng mga ito. Naging maayos naman ang unang araw ng mga ito sa bagong bahay na meron sila. Masaya at hindi na nag-away pang mag-asawa. Napagdesisyonan din ng mga ito na magtinda at maglako ng mga lutong ulam bilang kanilang panimulang negosyo na naging patok naman dahil hindi mahiyain ang asawa ni Christine. Mal, ito yung pinapabili mo sa akin, oh. Tura ni Kyle sabay abot ng pinapabiling mga karne ng kanyang asawa. Nako, mga sariwa pa ito ah. Baka naman malugi tayo nito. Tura ni Christine at ngumiti naman ang lalaki. Hindi yan mangyayari, Mal. Dahil mura lang ang benta sa akin ng tendera at saka meron pala akong good news sa'yo. Masayang tura ni Kyle at nakuha naman itong atensyon ng dalaga. Talaga? Pero teka, ano yung good news mo? Seryosong tanong ni Christine na titig ito sa kanyang asawa. Yung tenderang binilhan ko nitong mga karne, nag-offer sila sa akin na maging reseller. Kung baga, magtitinda ako ng mga paninda nilang karne at tutubuan ko na lang. 'Di ba maganda yon? Bukod sa lutong ulam, may mga hilaw na karne din ako na ibebenta. Nakangiting tura ng lalaki. Pwede naman, Mal. Ikaw ang bahala basta hindi maaapektuhan ng paninda natin. Walang ekspresyong sagot ni Christine at nagumpisa na ito sa paghihiwa at paggagayat ng mga karne at iba pang rekados kagaya ng bawang at sibuyas. Sure yan, Mal. At isa pa, lumalaki na din si Hope. Kailangan natin na magdoble kayod. Mal, kailan ba natin susundan ang anak natin nang magkaroon naman tayo ng anak na lalaki? Biglang tanong ni Kyle at niyakap pa nito ang kanyang asawa na tila ba naglalambing. Alam mo naman hindi ba na hindi ako magkakaanak pa? Bakit ba inuulit mo pang bagay na yan? Magpapaalala ng babae. At doon ay natahimik naman si Kyle. Pasensya na, Mal. Baka naman pwede nating subukan. Pagpipilit ng lalaki at napabuntong hininga na lamang ang asawa nito. Kahit aman ako gusto ko din na sundan at bigyan ng kapatid si Hope. Pero ang sakit-sakit kasi sa tuwing mabubuntis ako eh. Pagsapit ng 3 buwan ay nakukunan ako. Hindi ko na kaya pa na muling mabuntis at mawawala ulit. Paliwanag ni Christina at napatango na lamang si Kyle. Sige, Mal, ayos na ako. Pasensya na akong pinilit kong isang bagay na kailanman na hindi na mangyayari. Namimiss ko lang kasing magbuhat ng bata at magpatawan ng sanggol. Matamlay na paliwanag ng lalaki. Natahimik na lang ang babae dahil kahit nagustuhin man niya na pagbigyan ng nais ng asawa, ngunit hindi naman sa kanila ipinagkakaloob ng Diyos ang bagay na iyon. Malay mo naman may dahilan ng Panginoon kaya hindi na tayo magkaanak. O di kaya naman hindi pa ito ang oras. Kahit na ako umaasa na balang araw mabubuntis ako muli. Pero sa ngayon, itutuon ko na munang natin ang ating pansin sa nag-iisa natin na anak na si Hope. Paliwanag ni Christine. Sa bagay, malay mo tama ka nga. Ay, tama na nga to't asikasuhin na natin tong mga paninda natin dahil madaming naghihintay na customer sa masarap na luto ng maganda kong asawa. Matamis sa wika ni Kyle sabay halik sa pisngi ng kanyang asawa. Teka, anong oras na ba? Tila ba nag-aalalang tanong ng babae? 12:00. Baikling tugon ng asawa nito. Hala, si Hope, sunduin mo na anong oras na? Natatarantang wika ni Christine at dali-dali naman na kumilos ang asawa nito. Sa awa ng Diyos ay nanatili lamang sa kanilang eskwelahan ng bata. Papa, bakit ngayon ka lang po? Nagsiuwian ng mga kaklase ko, wala ka pa din po. Nagtatakang tanong ni Hope at kinarga naman ito ng kanyang ama. Kasi naman anak, naglambingan pa kami ng mama mo at saka namalengke din ako. May gusto ka bang kainin? Paliwanag at tanong ng lalaki sa kanyang anak. Wala naman po. Nga po pala Papa, di ba Valentine's Day ngayon? Nakabili ka na po ba ng bulaklak para kay mama? Biglang tanong ni Hope. At doon ay napapikit na lamang si Kyle. Nakalimutan ko. Buti na lang pinaalala mo sa akin. Wika ng lalaki at natawa naman sa kanya ang bata. Si Papa kay bata-bata pa lang malilimutin na. Pero ayos lang. May alam akong bilihan ng murang mga bulaklak. Daan po tayo doon. Nakangiting wika ng bibong si Hope.
Kaagad na isinakay ni Kyle ang anak niya sa harapan ng kanyang bisikleta at doon ay nagtungong mag-ama sa tinutukoy ng bata. Anak, paano mo naman nalaman ang lugar na to? Nagtatakang tanong ni Kyle sa kanyang anak nang makarating ang mga ito sa mismong lugar. Simple lang po, nagtanong ako. Magalang na tago ng bata at napakunot naman ang noo ng lalaki. Nagtanong, kanino? Nagtatakang tanong nito at doon ay matamis na ngumiti si Hope. Iyon po kasing kaklase ko. Ang dami niyang dalang bulaklak. Binibenta niya ng mura, na-curious po ako bakit ang mura. Tapos tinuro niya sa akin tong tendahan na to ng mga bulaklak na pagmamay-ari ng mga magulang niya. Mahabang paliwanag ng bata at napangiti naman si Kyle sa kabibuhan ng kanyang mahal na anak. Matapos na mag-usap ang mag-amay, bumili na nga si Kyle ng bulaklak para sa kanyang asawa. Pag-uwi ay nakangiting sumalubong sa kanyang mag-ama si Christine. Bakit ang tagal niyo ata? Bungad na tanong ng babae sa kanyang asawa. Kasi mama, bumili pa kami ng bulaklak, di ba po papa? Magalang na sagot ni Hope sa kanyang ina. Bulaklak? Para saan? Nagtatakang tanong ng babae. At doon ay inilabas ni Kyle ang isang bugkos ng iba't ibang uri ng bulaklak na kanilang napili kanina ng kanyang anak na Bibo. Para sa iyo, Amal. Happy Valentine's Day. Maligayang bati ng lalaki sa kanyang asawa. At nagulat naman si Christine sa sorpresang iyon sa kanya ng mahal niyang si Kyle. Nako, nag-abala pa kayo. Pero salamat ha, naiiyak tuloy ako. Maluhaluhang tura ni Christine. At natawa naman ang kanyang mag-ama. Si mama talaga kahit kailan balat sibuyas. Nakangiting wika pa ni Hope sa bayakap sa kanyang mga magulang. Ay, tama na nga tong kadramahan natin. Kumain na tayo at maglalako pa ako nitong mga ulam na paninda. Biglang wika ni Kyle at doon ay nag-asikaso na ang mga ito. Sabay na kumain ang pamilya at matapos nga na kumain ay nag-asikaso na siya sa kanyang pag-alis ang lalaki. O Mal, mag-iingat ka ha. Heto na yung mga paninda, nakatabi na din yung para sa mga suki natin. Nakangiting wika ni Christine sabay abot ng paninda sa kanyang asawa. Sige po Mal, alis na ako at panigurado hinihintay na ako ng mga suki natin. Masayang wika ni Kyle at dali-daling kinuha ang kanyang mga paninda sabay halik sa pisngi ng kanyang asawa at anak. Sige, mag-iingat ka. Maikling tugon ng babae. Bye po, Papa. Ingat ka po. Dagdag naman ni Hope at doon ay umalis na ang lalaki. Naiwan naman sa kanilang tahanan si Hope at Christine at doon ay nagkwentuhan ng mag-ina. O anak, kamusta ang school mo? Biglang tanong ng babae sa kanyang anak habang inaayos nito ang mga gamit ng anak niya. Maayos naman po, Mama. Masaya nga po eh. Nakipaglaro po ako sa mga kaklase ko tapos yung isa kong kamag-aral, nagtitinda siya ng mga bulaklak sa room kasi Valentine's. Doon namin sa shop ng parents niya binili yung bulaklak na binigay namin sa'yo ni Papa. Mahabang kwento ng bata sa kanyang ina. Ganun ba? Masaya ka ba sa new school mo, anak? Seryosong tanong ni Christine sa anak niyang si Hope. Okay lang naman po. Mas maganda po sa ngayon at sa bago kong school kasi wala pong nanghuhusga sa akin. At saka friendly po sila. Hindi kagaya sa dati kong school na palagi akong inaasar ng mga kaklase ko at sinasabihan nila akong babaero daw ang papa ko. Buti nga po naisipan niyo ni Papa na lumipat ng bahay eh. At least nakaiwas tayo sa mga mapanghusgang tao. Mahabang pagkukwento ni Hope at pinakita pa nito sa kanyang ina ang mga stars nito na nakuha sa pagsagot sa mga aralin nila sa eskwela. Ganun ba anak? Mabuti naman at ayos lang sa'yo. May mga kaibigan ka na bang bago? Tanong ni Christine sa kanyang anak. Oo naman po. At saka doon po sa dati kong school parang wala naman po akong mga tunay na kaibigan. Ikaw po mama, kamusta ka po? Kayo ni Papa? Magalang na sagot ni Hope at nagtanong na din ito sa kanyang ina. Mabuti naman at may kaibigan ka na. Kami ng Papa mo? Ayos naman kami. Mabuti nga't lumipat tayo nakapagsimula tayong muli. Akalain mo yon? Pumatok tong ulam business natin anak. Hindi naman natin pinagplanuhan ang bagay na yon. Masayang wika ni Christine. Kaya nga po mama Masarap ka naman po kasing magluto.
Kaya hindi na nakakapagtaka kung madaming tumatangkilik at bumibili ng mga lutong ulam na luto mo. Masiglang wika ng bata. Hindi lang yon. Mabuti nga't hindi mahiyain ang iyong papa. Di kahit papaano ay napuprovide ng pang-araw-araw natin na gastusin. Dagdag naman ni Christine. Nakuha mo po, mama. Nga po pala, mama, tignan mo po to. Oh. Biglang wika ni Hope sabay pakita ng isang papel. Permit? Bakit may permit ka ng school? Para saan to, anak? Nagtatakang tanong ng babae sa kanyang anak. Kasi mama, natikman ni teacher ang baon kong ulam. Tinanong niya ako kung sinong nagluto. Sabi, ang mama ko. Tapos, sa tanong ko kung pwede ba akong magbenta sa school at ayun, tinulungan niya po akong kumuha ng permit para makapagtinda ako sa eskwelahan namin. Di ba po good news yon? Masayang tura ni Hope at napaiyak naman ang ina nito. Hindi mo naman kailangan gawin yon, anak. Naluluhang wika ni Christine at mariing umili ang bata. Tutulong po ako sa inyo ni Papa sa abot ng aking makakaya. Nakangiting tugon ni Hope. Sa puntong yon ay nayakap na lamang ng babae ang kanyang nag-iisang anak. Ano pang ginawa kong kabutihan para biyayaan ako ng anak na katulad mo? Salamat, Hope, dahil napakabuti mong bata. Ikaw ang kayamanan ko na kailanman hindi mananakaw ng iba. Tumatangis sa wika ni Christine. Sa mga oras na yon ay naging emosyonal ang mag-ina. Samantala, sa kabilang banda, may ngiti sa labing nagtitinda ang ama ni Hope na si Kyle. Lutong ulam, bili na po kayo! Malakas ang sigaw ng lalaki habang nagpepedal ng kanyang lumang bisikleta. Uy, si Suki, nandito na! Biglang wika ng matandang babae at nagsilapitan naman ang iba pang mga tao kay Kyle. Nako, bili na po kayo, bagong luto lamang ito ni Mrs. Nakangiting wika ng lalaki at bigla namang sumingit ang balingkinitang babae na palaging bumibili kay Kyle. Ay, may asawa ka na pala? Bet pa naman sana kita. Biglang tura ng babae. Hoy, Agatha, tantanan mo nga itong si Suki, abay may pamilya na yan. Kaklase ng anak ko ang anak niyan. Kaya wag ka nang umepal at baka makasira ka lang ng pamilya. Una ni Diling sa maharot na dalaga. Ay sus, kasal na ba sila? Mukhang hindi pa naman. Pwede ka pang agawin, di ba Pogi? Pangangatwiran ng babae at napailing na lamang si Kyle. Pasensya na homies. Mahal ko ang asawa ko at ang anak namin. Pakiusap kung tutuksohin mo ako ay lumayo ka na lang. Pambabara ng lalaki sa babae na ang pangalan ay Agatha. Ito naman, hindi mabiro. Eme ko lang yon. Masyado ka namang seryoso. O siya, pabili na ako at nagugutom ako. Mamaya ikaw pa kainin ko. Rawr! Nakangising wika ng babae at natawa naman ng bahagya si Kyle. Diyos ko, ang kulit miss. Heto ng ulam mo at baka magagat ka na lang bigla dyan dahil sa gutom. Wika ng lalaki at napailing na lamang. Ay sus, at least napatawa kita, Suke. O siya, dito na mi, see you bukas. Pakisabi pala sa misis mo, pwede ikaw na lang yung bilhin ko? Joke lang. Pahabol na wika ni Agatha at doon ay napailing na lamang si Kyle. Matapos na maubos ang mga paninday, umuwi na din ang lalaki at sinalubong ito ng kanyang bibong anak. Papa! Masiglang bungad ni Hope sa kanyang ama. Ang cute naman ng anak ko. Nasaan ang mama mong maganda? Tura ni Kyle sabay halik sa pisngi ng kanyang anak. Nasa loob po si mama, nagkukwenta ng mga pera. Sabi ko, tulungan ko na siya. Sabi sa akin, maglaro na lang daw po ko. Bibong kwento ni Hope at napangiti naman ang ama nito. Sabay pumasok sa kanilang munting tahanan ng dalawa. Kay sipag naman ang maganda kong misis. Nakangiting bungad ni Kyle sa kanyang asawa sabay yakap sa likuran nito. Siyempre naman, kailangan natin magsipag para sa ikagaganda ng buhay natin. Mahinang sagot ng babae. At doon ay sumingit naman sa usapan ng mag-asawa ang kanilang anak. Mama, kailan niyo po ba ako bibigyan ng kapatid? Gusto ko po ng baby brother. Nakangiting wika ni Hope. Oh, paano ba yan, mahal? Naghahanap na ng kapatid itong anak natin. Nakangising wika ni Kyle at napakapot naman sa kanyang ulo si Christine. Ewan ko sa inyo, alam niyo naman na malabong mangyari yung naiisip niyo. Wika ng babae at natahimik naman ang mag-ama nito.
Pero may chance pa naman, 'di ba? Dagdag pa ng asawa nito at doon ay sumingit pa ang kanilang anak. Kaya nga po, Mama. Wala naman pong imposible basta't magtiwala lang po tayo sa Diyos. Seryosong wika ng bata at napatango na lamang ang ina nito. Tama na muna yung ganyang usapan. Kung kalooban talaga tayo ng Diyos na magkaroon ng bagong miyembro ng pamilya, ay ibibigay niya yon. Makahulog ang turan ni Christine at nagkatinginan na lamang ang mag-ama. Naging maayos ang pamumuhay ng pamilya sa bago nilang tinitirhan, ngunit ang kanilang tahimik at payapang pamumuhay ay tila ba sinusubok ng tadhana. Mama, nilalamig po ako. Nangangatog na wika ni Hope habang yakap-yakap ang kanyang sarili. Diyos ko, huwag niyo naman pong pahirapan ang anak ko. Mal, ilang araw nang lagnat ni Hope, pabalik-balik lang. Nag-aalala at natataranta ang wika ng babae sa kanyang asawa. Sinabi ko naman sa'yo na dalhin na natin siya sa ospital, ang tigas kasi ng ulo mo. Wika ni Kyle at kinarga nito ang hirap na hirap niyang anak. Ay kasi naman baka mamaya sabihin na COVID o di kaya kung anong iturok sa kanya, alam mo naman na may takot ako sa ganyan. Matamlay na wika ng babae at awang-awa ito sa kanyang anak. Di anong gagawin natin? Titigan lang natin si Hope. Diyos ko naman Christine, huwag mo munang isipin yung mga negatibong bagay. Ang mahalaga ngayon ay masuri itong anak natin dahil ang taas na ng lagnat niya, oh. Aligagang wika ni Kyle. At doon ay wala nang nagawa pa si Christine. Nang dahil sa labis sa pag-aalala sa kanyang anak, na hindi na nagawa pang ayusin ang kanyang sarili at magkaibang tsinelas pang naisuot nito. Kuya! Para po, kuya! Sigaw ng babae at pumapara ito ng tricycle na kanilang masasakyan. San po kayo? Tanong ng tricycle driver at doon ay ang lalaki nang sumagot. Kuya, dalhin mo kami sa pinakamalapit na ospital at pwede po pakibilisan. Natatarantang sagot ni Kyle at doon ay mabilis na pinaharurot ng driver ang kanyang tricycle. Habang nasa biyahe, nangangatog si Hope at namumutla na ito. Papa, Mama, ang lamig-lamig po. Lumuluhang wika ng bata at doon ay niyakap na mag-asawa ang kanilang supling. Laban lang anak, makakarating din tayo sa ospital. Garalgal na wika ng ina nito. Sa mga oras na yon ay hirap na ang kalooban ng mag-asawa, ngunit hindi nila ipinapakita kay Hope na mahina sila dahil alam ng mga ito na sa kanila kumukuha ng lakas ang loob ang kanilang anak. Makalipas ang ilang minutong biyahe, narating din ng mga ito ang pinakamalapit na ospital. Matapos magbayad, dali-daling pumasok ang mga ito sa ospital at doon ay kaagad naman na inasikaso si Hope. Diyos ko, sana'y ayos lang ang anak natin. Lata niya ni Kyle at napahilamos pa ito sa kanyang mukha. Mabuti ang Diyos. Alam ko hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya pababayaan si Hope. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Lumuluhang wika ng babae at napayuko na lamang ito. Naghintay ang mag-asawa sa labas ng emergency room at ilang sandali pa ay lumabas na din ang doktor na sumuri sa bata. Dok, kamusta pong anak namin? Nag-aalalang tanong ni Kyle. Huwag po kayong magugulat, Mr. and Mrs. Ang anak niyo po ay may juvenile myelomonocytic leukemia. Diretsang wika ng doktor sa mag-asawa. Leukemia? Paano nagkaroon ng ganong sakit ang anak namin, Doc? Nagtatakang tanong ni Christine at doon ay nagpaliwanag naman ng doktor. Juvenile myelomonocytic leukemia o mas kilala sa JMML is a rare cancer of the blood cells that affects young children. It happens when the white blood cells na tinatawag na monocytes and myelocytes ay hindi nagmamature normally. It can happen spontaneously by chance or can be associated with other genetic disorders in some children. Ang leukemia ay isang cancer sa dugo na nakakaapekto sa bone marrow at mga selula ng dugo. Paliwanag ng doktor at doon ay tila ba kumirot ang puso ng mga ito. Paano yun nangyari? Todo ingat kami sa anak namin. Napaka-imposible naman nun. Hindi makapaniwalang tugon ni Christine habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Kapag ang isang bata ay mayroong leukemia, lumalaki ang mga selula ng cancer sa bone marrow at pumapasok sa dugo.
Nagsisimula ang bone marrow na gumawa ng mas abnormal na mga selula ng dugo at mas kaunting mga malulusog na mga selula. Ang mga abnormal na selulang ito ay karaniwang mga puting selula ng dugo na hindi nahinog o hindi gumagana ng maayos. Pero may kakayahang magparami ng mabilis. Ang malusog na mga puting selula ng dugo ang responsable sa paglaban ng mga impeksyon at sakit. Ngunit ang mga abnormal na puting selula ng dugo ay hindi kayang gawin ito. Bilang resulta, ang pasyente ay mas madaling kapitan ng sakit. Ang cancer ay maaari din kumalat sa ibang bahagi ng katawan, tulad ng utak, galugod o atay. Dagdag pa ng doktor at napahilamos na lamang sa kanyang mukha ang ama ni Hope. Pero pwede naman pong gumaling ang anak namin, di ba? May treatment naman, di ba? Tanong ng lalaki, titig na titig sa doktor. Yes, may treatment. And it's called chemotherapy, the use of drugs to kill cancer cells. It may be given to control JMML at first, but the most effective treatment is stem cell or bone marrow transplant. To do this, doctors will give a high-dose chemotherapy to destroy cancer cells and normal bone marrow and immune system cells. But this is not 100%, ha? Nakadepende pa din iyon sa paglaban ng iyong anak sa kanyang sakit. Paliwanag ng doktor. At doon ay nanahimik naman ang mga ito. Matapos na malinawan patungkol sa sakit ng kanilang anak, ay nagtungo na sa mini chapel ang mag-asawa at doon ay nagdasal. Diyos ko, huwag mo po namang kuhanin sa amin ang aking anak. Alam ko po na hindi ako perpekto pero sana ako na lang po. Huwag na po si Hope. Wala po siyang ginawang mali para maranasan ang lahat ng ito. Lumuluhang wika ni Kyle habang nakapikit ang kanyang mga mata. Diyos sa masalangit. Alam ko po na lahat ng nangyayari ngayon sa amin ay pagsubok mo lang upang tignan ang aming katatagan. Dalangin ko po na naway hindi mo papayaan ang mahal kong anak. Dalangin ko na sana huwag mo pong kuhain siya sa amin dahil kapag nangyari ang bagay na yun ay hindi ko alam ang aking gagawin. Si Hope lang po ang kayamanan ko na hindi matutumbasan ng kahit anong salapi. Gabayan nawa po ang aking anak. Tumatangis sa manaluha ni Christine. Sobrang sakit para sa mag-asawang nangyari sa kanilang nag-iisang anak. Matapos na magdasal ay nagtungo na mag-asawa sa ward kung nasaan ang bata. Mama, Papa, saan po ba kayo galing kanina? Kanina ko pa po kayo hinihintay. Bungad na tura ni Hope sa kanyang mga magulang. Naluluha naman na niyakap na mag-asawa ang kanilang anak at doon ay nagtaka naman ang bata. Anak, lalaban ka ha. Hindi ka papatalo sa sakit. Wika ni Kyle at napakunot naman ang noon ni Hope. Sakit? May sakit po ako? Kaya po ba ako nandito sa ospital? Sunod-sunod na tanong ng bata. At doon ay hindi na napigilan pa ni Christine ang kanyang mga luha at nagunahan na ang mga ito na rumagasa sa kanyang mga mata. Anak, ayaw namin na maglihim sa'yo. Meron kang juvenile myelomonocytic leukemia. Isa itong cancer sa dugo. Anak, lalaban ka ha. Huwag kang padadaig. Nandito lang ang mama at papa kasama mong lumaban. Pasensya ka na anak kung wala kaming magawa para maibsan niyang karamdaman mo pero kami ang iyong magiging lakas at sandalan. Hindi ka namin iiwan. Umiiyak na wika ng babae at niyakap nito mahigpit ang kanyang anak. Kahit na tila ba nagugulahan pa din si Hope dahil hindi nito maunawaan ang mga naganap, ay alam niya na seryoso ang kanyang mga magulang at kita niya sa mga mata ng mga ito na hindi biro ang sakit na tinutukoy ng kanyang ina. Mama, Papa, huwag naman po kayong umiyak. Smile lang po kayo kasi pati po ako naiiyak eh. Dapat happy lang po tayo, bawal lang sad. At saka di ba po malakas ako? Idol ko po kaya si Wonder Woman. Kaya kong labanan ng sakit kahit ano pa man yan. Basta andyan lang po kayo sa tabi ko at nakikita akong masaya kayo. Kakayanin ko po. Nakangiting wika ni Hope at mangiyak-ngiyak naman ang mga magulang nito. Ganyan dapat anak. Laban lang.
Tiwala lang sa buong may kapal. May awa ang Diyos. Alam ko hindi kanya pababayaan. Wika ni Christine, at doon ay pinahid naman ng bata ang luha ng kanyang ina. Ayoko pong makitang umiiyak kayo ni Papa nang dahil sa akin. Gusto ko po ay palagi lang tayong masaya. Walang malungkot kasi mabigat po yun sa buhay. Kapag palaging nakangiti ay nakakagaan ng pakiramdam. Kaya smile lang po kayo Bawal lang nakabusangot. Nakangiting wika pa ni Hope at sabay naman na tumango ang mga magulang ng bata. Nang dahil sa karamdaman ni Hope, kinakailangan nito na makonfine. Ngunit makalipas lamang ng ilang linggo ay umayos ang karamdaman ng bata. Kung kaya't nakalabas ito ng ospital at doon ay umuwi ang mga ito sa kanilang tahanan. Ngunit buhat ng magkaroon ng karamdaman si Hope ay tila nagbago na si Kyle. Anak, pasensya ka na Nalito ko sa pagsundo sa'yo. Ito kasing papa mo, akala ko siyang magsusundo sa'yo kaya nagtaka ko anong oras na wala ka pa din. Wika ni Christine at agad itong kinuha ang gamit ng kanyang anak. Baka po hindi pa ubos ang paninda kaya hindi pa po umuwi si Papa. Turad ng bata at natahimik naman ang ina nito. Hindi siya nagtinda anak. Pag uwi ko kanina wala na siya sa bahay. Kaya ako na lang ang nagtinda. Paliwanag ng babae. At doon ay napakibit-balikat na lamang si Hope sa tinura ng kanyang ina. Baka po may pinuntahan lang po. Wika ng bata at doon ay umubo ito. Anak, parang ang tagal na niyang ubo mo Gusto mo ba na magpa-check up na tayo? Baka kasi iba na yan natatakot ako. Nag-aalalang tura ni Christine sa kanyang anak. Hindi na po kailangan mama at saka ayos naman po ko. Umuwi na po tayo, gusto ko na pong matulog. Inaantok po kasi ako. Wika ni Hope at doon ay umuwi na nga ang mag-ina. Pagdating sa kanilang bahay ay naroon na si Kyle at gulo-gulo pa ang buhok nito. Saan ka galing? Bungad na tanong ni Christine sa kanyang asawa. Mamaya mo na ako tanungin, kumain na muna tayo. Walang emosyon na sagot ng lalaki at doon ay lumapit ang babae kay Kyle. Paglapit pa lamang ni Christine ay naaamoy na nito ang pabango ng isang babae at nakita niya pa ang kiss mark sa leeg ng kanyang asawa. Kyle, saan ka ba talaga galing? Amoy pabango ka ng babae At ano to? Kiss mark? Nagbababae ka ba? Diretsang tanong nito at doon ay bigla na lang nagalit ang lalaki. Sabi ko na mamaya mo na lang akong kausapin. Bakit ba ang kulit mong babae ka? Galit na sigaw ni Kyle at doon ay sinampal nito ang kanyang asawa. Hindi naman iyon inaasahan ni Christine, lalo na ng kanilang anak na si Hope. Mama! Papa, bakit mo ginawa yun? Tarantang wika ni Hope at tumakbo ito palapit sa kanyang ina. Sinasabihan ko na wag munang magtanong, nagugutom pa yung tao ganito pa. Galit na wika ng lalaki. Gutom? Bakit? Saan ka ba galing? Wala ka nga dito pagising ko. Ano? Nagutom ka sa pangbababae mo? Lumuluhang wika ni Christine at nagsagutan pa ang mga ito. Mama, Papa, tama na po. Umiiyak na tura ni Hope at inawat nito ang nag-aaway niyang mga magulang. Ngunit tila bahangin lamang siya sa mga ito. Habang nagtatalo ang mag-asawa ay unti-unting nanlabo ang mga mata ng bata at ilang sandali pa ay bigla na lamang itong tumumba. Hope! Sigaw ng babae na makita nito ang pagbagsak ng kanyang anak. Nanlaki pa ang mga mata ni Christine at aligaga naman na binuhat ni Kyle ang kanyang anak. Dalian mo! Tumawag ka ng tricycle! Natatarantang tura ng lalaki habang buhat-buhat ang kanyang anak. Kaagad naman na lumabas si Christine at nagtawag ito ng tricycle. Na makatawag ng masasakyan ay agad na sumakay ang mga ito at doon ay sinugod na sa ospital ang bata. Ipinasok sa emergency room si Hope at doon ay sinuri ito ng doktor. As of now, ang masasabi ko lang ay prepare yourself sa mga maaaring mangyari. Direktang tura ng doktor sa mag-asawa na makalabas ito sa ER. Po? Bakit naman po? Ano po bang meron sa anak namin? Naluluhang tanong ni Christine at doon ay malalim na napabuntong hininga ang doktor. Yung leukemia ng bata ay hindi pa talaga tuluyan na wala. I don't know what happened,
Malalapan natin yan kapag lumabas ang result ng pagsusuri sa kanya. As of now, ang masasabi at maipapayo ko lang sa inyo ay ihanda ang mga sarili ninyo dahil malala ng sakit ng pasyente. It is stage 4 now. Ang magagawa lang natin sa ngayon ay manalangin at samahan siya sa laban niyang ito. Paliwanag ng doktor at doon ay napaupo na lang ang ina ni Hope dahil sa kanyang narinig. Para bang pinunit ang kanyang puso dahil sa kanyang mga narinig. Pag-alis ng doktor ay lumuluhang tumingin si Christine sa kanyang asawa. Kaya ba nabababae ka dahil ganito ang nangyayari? Wala kang iniisip kundi ang sarili mo. Umiiyak na sigaw ng babae. Sinampal pa nito ang kanyang asawa. Hindi lang ikaw ang nahihirapan dito, Christine. Alam mo ba, nagabi-gabi sa tuwing iniisip kong nangyayari kay Hope, pakiramdam ko isa akong inutil. Palagi kong iniisip, paano na lang kapag nawala siya? Wala na din akong anak dahil kahit kailan, hindi ka na magkakaanak. Sagot naman ng asawa nito at napailing na lamang ang babae. Iniisip mo agad na mawawala si Hope? Kaya ka ba nagkakama ng ibang babae? Kung hirap ka sa sitwasyon natin, pues, mas mahirap sa akin. Dahil ako, araw-araw iniisip ko palagi na kailanman, hindi na ako magkakaanak. Tapos ikaw, buhay pa naman ang anak natin, iniisip mo na mawawala siya? Anong klaseng ama ka? Tumatangis na wika ni Christine sa kanyang asawa at doon ay niyakap ito ng kanyang asawa. Pasensya na sa mga nagawa ko. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko kapag nawala si Hope. Siya lang ang kayamanan na meron ako. Wika ni Kyle at yayakapin sana nito ang kanyang asawa, ngunit lumayo ang babae. Ihinto na natin to. Bahala ka na sa buhay mo. Ang mahalaga ngayon ay magpakaama ka sa anak natin. Wika ni Christine at iniwan nito ang kanyang asawa na walang nasabi. Natulala pa ang lalaki sa sinambit sa kanya ng babae. Hindi ito makapaniwala na sasabihin ng kanyang asawa ang bagay na iyon. Matapos ang pangyayaring iyon, itinoon na lamang ni Christine ang kanyang sarili sa anak niyang may sakit. Nagtatrabaho ito at nag-aalaga sa kanyang anak. Iisang bahay pa din sila naninirahan ng kanyang asawa. Ngunit mas pinili na lamang ng babae na ayusin ang kanyang sarili at ituon ang kanyang atensyon sa kanyang mahal na anak. Dahil nga lumalala na ang sakit ng batang si Hope, ay na-admit ito sa ospital at naging tahanan na nito ang lugar na iyon. Mama, bakit di po kayo ni Papa sabay na pumupunta dito? Takang tanong ng bata sa kanyang ina at natahimik naman ng babae. Hindi alam ni Christine kung dapat ba nasabihin niya ang totoo sa kanyang anak o hayaan na lamang ang kanyang asawa na magsabi ng totoo. Busy kami ng papa mo, anak. Hindi naman pwedeng pareho at sabay kaming pupunta dito dahil kailangan din namin kumita ng pera para tuloy-tuloy yung chemotherapy mo. Pagsisinungaling ni Christine at doon ay napatango na lamang ang bata. Mama, gusto ko sabay kayo ni Papa na pumunta dito sa ospital. Gusto ko makita yung ngiti niyo pareho. Sana po pwede, kahit isang beses lang. Pakiusap ng bata na siyang tinanguan naman ni Christine. Sige anak, kakausapin ko ang papa mo. Naluluhang wika ng babae at niyakap nito ang mahal niyang anak. Sa paglipas ng panahon, nasanay na din si Hope sa bago niyang tahanan at iyon ay ang ospital. Natupad naman ang hiniling nito na makita ang kanyang mga magulang na dumalaw sa kanya. Ano ba? Ayoko nga ng gamot. Where's Dad? Sigaw ng isang batang lalaki at napatingin naman doon si Hope. Nurse Susan, bakit po palaging galit yung bata sa kabilang ward? Takang tanong ng bata na nurse in charge sa kanya. Si Aaron ba? Alam mo kasi Hope, halos pareho kayo ng batang yon noon. Masiyahin, lumalaban at higit sa lahat matatag. Gaya mo, ang dad ni Aaron hindi sumusuko sa kanya. Parang mama mo lang. Lahat gagawin niya para dugtungan ang buhay ng kanyang anak. Hayaan mo na lang si Aaron, ganyan talaga yan pag wala ang daddy niya. Paliwanag ng nurse at napatango na lamang ang bata.
Pag alis ng kani-kanilang mga nurse ay nilapitan ni Hope ang batang si Aaron. Hi sa'yo! Matagal ka na ba dito? Wika ni Hope sa isang batang lalaki mula sa kabilang higaan. Natigilan naman ang bata at napatingin kay Hope na ngayon ay matamis na nakangiti. Noong una hindi nagsasalita ang bata, ngunit kalaunan ay sinagot din ito ang tanong ng bata. Oo matagal na ako dito sa ospital. Siguro 1 taon na din? Malungkot ang wika ng batang lalaki na tila ba malalim ang pinagdadaanan nito at doon ay ngumiti naman si Hope. Ako nga pala si Hope. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ng batang babae at nagpakilala pa. Pakialam mo ba kung sino ako? Umalis ka na nga dito. Masungit na wika ng bata at doon ay natahimik naman si Hope. Gusto ko lang namang makipagkaibigan. Matamlay na tura ng babae. Ayoko ng kaibigan, umalis ka na lang. Pagsusungit pa ng batang lalaki at napabuntong hininga na lang si Hope. Hinayaan niya na lamang ang batang lalaki at bumalik sa kanyang kama. Ngunit simula ng araw na yon ay nagtungo na si Hope sa kama ng batang lalaki at nagiiwan ng mga pagkain o prutas na dala sa kanya ng mga magulang niya. Nang umpisa ay masungit at hindi kumikibo ang batang lalaki. Ngunit kalaunan ay naging kaibigan din ito ni Hope. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ng batang babae at doon ay tumingin sa kanya ang bata. Ako si Aaron. Pasensya ka na kung nasungitan kita nung mga nakaraang araw at nung una nating pagkikita. Pakilala ng batang si Aaron at bahagya pa itong ngumiti. Humingi din ito ng dispensa sa ipinakita niyang pag-uugali nang una silang magkita. Ayos lang yun. Sanay naman ako sa'yo. Nakangiting wika pa ni Hope. Nga pala, bakit nandito ka sa ospital? May sakit ka din ba? Usisa ni Aaron at doon ay nalungkot naman si Hope. Oo Ang totoo kasi niyan, malala ng sakit ko. Tignan mo, wala na nga akong buhok. Pero lagi sinasabi ni Mama na gagaling daw po ako. Pero para bang gusto ko nang sumuko. Kaso naaawa naman ako sa mama ko. Malungkot na pagkukwento ni Hope at naluha pa ito. Bakit naman? Ang ganda pa naman ng pangalan mo. Ano bang sakit mo? Tura ni Aaron sabay abot ng isang panyo. Juvenile myelomonocytic leukemia. Di ba walang gamot doon? Ikaw ba? Wika ni Hope sabay pahid sa kanyang mga luha sa mata. Meron akong sakit sa puso. Hindi ako maoperahan kasi kailangan ng heart donor. Palaging ginagawa ni Dad ang lahat for me pero kadalasan na nakukuhang heart donor hindi compatible sa akin. Malungkot man, gusto ko na din sumuko pero kagaya mo, naaawa rin ako sa dad ko. Malungkot na pagkukwento ng batang lalaki. Kapwa natahimik ang dalawang bata at tila ba nauunawaan nilang isa't isa dahil sa kanilang mga sakit. Hayaan mo, ang sabi ng mama ko, may awa daw ang Diyos. At kapag daw nagtiwala tayo sa Kanya, ay matutupad ang ating dalangin. Yun nga lang, hindi lahat ng hiling natutupad. Kapag oras mo na, wala nang magagawa pa. Kailangan na lang nating tanggapin ang lahat. Kesa naman umasa sa bagay na hindi naman matutupad. Wika ni Hope at bumalik na ito sa kanyang kama. Naging malapit sa isa't isa ang dalawang bata at madalas na naaabutan ni Christine ang kanyang anak na nasa kabilang kama. Natutuwa naman ang babae dahil nagkaroon na ng kaibigan ng kanyang anak. Naging madalas ang pag-uusap ng dalawang bata at palagi nilang pinalalakas ang loob ng isa't isa. Ngunit kagaya nga ng tura ni Hope, hindi lahat natutupad. Dog, si Hope po nahimatay! Natatarantang wika ng batang si Aaron. Kaagad naman na kumilos sa mga doktor at nagtungo sa kama ni Hope. Doon ay nakita nilang walang malay na bata at kaagad na ni-revive. Teka, anong nangyayari? Tanong ni Christine at kaagad na lumapit sa kanyang anak. Nakahinga naman ng maluwag ang mga doktor nang bumalik sa normal ang heartbeat ng bata. Mama, mahal po kita. Nakangiting wika ni Hope sa kanyang ina. Anak, mahal na mahal din kita. Lalaban ka. Okay? Lalaban tayo. Tumatangis na tura ni Christine sa kanyang anak at hinahalikan ng noon nito.
Matamis naman ang umiti ang bata at nagturan. Mama, siya po si Aaron. Gusto ko kapag nawala ko, sa kanya mo ibigay ang aking puso dahil alam kong aalagaan niya ang heart ko. Diba, Aaron? Wika ni Hope at hirap na ito sa kanyang pagsasalita. Hope, sabi mo diba lalaban ka? Bakit parang nagpapaalam ka na? Umiiyak na tanong ng batang si Aaron at lumapit sa kaibigan. Nakikita ko ng liwanag. Para bang ang saya-saya doon. Aaron, gusto ko na gumaling ka. Please, huwag kayong iiyak pag nawala ako. Habilin pa ni Hope at doon ay tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Anak, huwag ka namang ganyan. Di ba nga babawi pa si mama sa'yo? Mamamasyal pa tayo. Please, nak. Tila ba nagmamakaawang wika ni Christine at doon ay ngumiti si Hope. Paalam, mama. Paalam, Aaron. Huling wika ng bata at doon ay bumagsak na ang kamay nito. Hope! Sigaw ni Christine at napayakap na lamang sa kanyang anak. Doon ay nagsidatingan ang mga doktor. Inasikaso nila ang katawan ng bata at muling ni-revive. Time of death, 11 a.m. Wika ng doktor at doon ay mas lalong napahagulhol ang babae. Nakatulala lamang ito habang inaalis sa kanyang harapan ng bangkay ng kanyang anak. Nais man ni Christine na ibalik ang mga oras na kasama niya ito at gawin ang lahat ng magagawa niya para lang mapahaba ang oras nito sa mundo, ngunit wala nang nagawa pa ang babae dahil ang Diyos na mismo ang nagdesisyon. Nang makalipas ang ilang minutong pagiging tulala, ay nanumbalik na sa kanyang ulirad si Christine at naalala niya ang bilin ng kanyang anak. Doon niya ay kaagad na kinausap ng babae ang doktor na may hawak sa kanyang anak. Magandang balita po yan. Tamang-tama at kailangan ng batang si Aaron ng heart donor. Sana lang ay compatible sila. Wika ng doktor. Napatango na lamang si Christine at napatingin sa batang si Aaron na siyang naging kaibigan ng kanyang anak sa ospital na iyon. Halos kaedaran lamang nito ang kanyang anak na kapapanaw lamang. Who is the donor? Biglang tanong ng isang lalaking matangkad sa doktor. Napakunot naman ang noon ni Christine nang makita ang binata. Tila ba pamilyar ito sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Siya ang ina ng donor. Do you remember the little girl named Hope? She is the heart donor of your son. Sagot ng doktor. At doon ay napatingin naman ang ama ni Aaron sa babae. Ikaw ba yung mother ni Hope? Alam mo ba na dahil sa anak mo nagbago ang takbo ng buhay ng anak ko? Wika ng ama ni Aaron at doon ay natigilan naman si Christine. Naluha pa ito at hindi napigil ang bugso ng kanyang damdamin. Pasensya na. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Masyado pa kasing masakit na wala ng anak ko. Wika na ng babae at tinapik naman ng lalaki ang balikat nito. Sige lang, iiyak mo lang yan. Masakit talaga mawalan. By the way, ako nga pala si Caleb. Anak ko si Aaron. At nakasama ko din ang anak mong si Hope noon. Sa totoo lang, nung makasama ng anak ko si Hope, nabigyan siya ng pag-asa para lumaban sa buhay. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit sa maikling panahon na nakasama namin ang anak mo, ay madaming nagawa niya para kay Aaron. Wika ni Caleb at doon ay natahimik naman si Christine. Masaya ako na kahit sa maikling panahon ay may nagawang kabutihan ng aking anak sa inyong mag-ama. Nakakatuwa dahil bago siya mamaalam dito sa mundo, nagkaroon siya ng kaibigan na kagaya ni Aaron. Hindi ko man alam kung gaano sila naging close sa isa't isa pero alam ko na naging mabuting kaibigan ng anak mo kay Hope. At bago siya mawala ng buhay, ibinili niya sa akin na ang kanyang puso ay i-donate kay Aaron. Lumuluhang pagkukwento ng babae sa ama ng batang si Aaron. Napangiti naman ang lalaki at doon ay nagkwento ito. Nakakatuwa nga dahil buhat ng naging kaibigan ni Hope si Aaron, nabigyan ulit ito ng lakas ng loob para lumaban. Nagulat nga din ako nang sabihin sa akin na Doc na may donor na daw itong si Aaron
At compatible daw ang puso sa anak ko. Mabuti na lang at pumayag ka. Sa totoo lang, ilang beses na kaming umasa ng anak ko. Meron kasi noon na donor kay Aaron, kaso nga lang, nung araw daw na ooperahan na sana si Aaron, hindi na pumayag yung parents ng donor kaya parang nawala na ng siglang buhay ng aking anak. Bumalik lang yun nang makilala niya si Hope. At ngayon, dinonate niya pa palang kanyang puso sa anak ko. Pagkukwento ni Caleb, at kagaya ni Christine, ay naluha na din ito dahil sa galak na kanyang nararamdaman. Kapwa na tahimik ang mga ito at kalaunan ay nagpaalam na din ang babae. Pagka-uwi ni Christine sa kanilang tahanan, doon ay nadatnan niya ang kanyang asawa na may kalampungan na ibang babae. Mga walang hiya kayo! Dito pa kayo gumawa ng kababuyan niyo sa loob ng pamamahay ko? At ikaw, Kyle, hindi mo ba alam na wala ng anak natin? Nagpapakasaya ka kasamang babaeng yan. Samantalang nung huling hininga ng sarili mong anak, hindi ka dumating. Walang hiya ka. Umiiyak na wika ni Christine at sinampal-sampal nito ang kanyang asawa. Sobrang nasaktan ng puso ng babae sa mga nangyayari, lalo na't kamamatay lamang ng kanyang anak. Anong sinasabi mo? Huwag kang gumawa ng kwento. Wika ng lalaki at napailing na lamang ang asawa nito. Sa tingin mo, gagawa ko ng ganong kwento? Hindi ako ganong, Kyle. Mahal na mahal ko ang anak natin. Kaya bakit ko sasabihin na wala na siya? Hindi ako baliw. Lumahis ka na dito sa pamamahay ko. Total wala ka namang ginawang matino. Sobrang bigat na nang nararamdaman ko sa pagkawala ni Hope. Tapos ano? Ganitong dadatnan ko? Wala kang awa. Hindi mo malang inisip ang mararamdaman ng anak natin. Umiiyak na tura ni Christine at napaupo pa ito. Doon ay napagtanto ni Kyle na seryoso ang kanyang asawa. Umalis naman kaagad ang babae na siyang kalampungan ng lalaki at doon ay niiwan na lang ang dalawa. Para bang natauhan si Kyle sa puntong yon. Totoo ba? Wala na si Hope? Nauutal na tanong ng lalaki. Hindi naman kumibo si Christine at nakatitig lamang ito sa larawan ng kanyang anak habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Muling inulit ng lalaki ang kanyang tanong. Oo, wala na siya. At sa huling hininga niya dito sa mundo, wala ka sa tabi niya. Wala kang kwenta. Mula ngayon, ayoko nang makita pa yung pagmumukha mo. Wika ni Christine at nangangatog pa ito sa galit. Hindi naman alam ni Kyle ang kanyang gagawin sa mga oras na yon. Dahil nangyari na ang bagay na kanyang ikinakatakot. Please, Mal, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Wika ng lalaki at mariing umaling ang babae. Sapat ng sakit na dinanas ko ng dahil sa'yo. Ayoko nang dagdagan pang bigat dito sa dibdib ko. Di baling mabuhay ako na mag-isa. At least walang mananakit sa aking puso. Sobra mo akong nasaktan, Kyle. At sa tingin ko, dapat lang natigilan na natin to. Lumuluhang wika ni Christine. Sabay alis sa harapan ng walang hiya niyang asawa. Nagtungo sa kanilang silid ang babae at nagdadalamhati ito sa pagkawala ng mahal niyang anak. Naglock pa ito ng pinto dahilan para mangamba ang kanyang asawa. Christine, pasensya ka na sa mga nagawa ko sa'yo pero huwag mo naman sanang sasaktan ng sarili mo nang dahil lang sa mga nangyayari. Please, buksan mong pinto. Natatarantang wika ni Kyle. At doon ay tumayo naman ang asawa nito at binuksan ang pinto ng kwarto. Kumalma ka, Kyle. Hindi ko gagawin ang naiisip mo dahil may takot ako sa Diyos. Kukunin mo na bang mga gamit mo? Sige, pumasok ka. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita pagbabawalan na pumunta sa burol ni Hope. At kahit sa libing pa. Pero sana irespeto mo ako. Ayoko na may dadaling ka na kahit na sinong babae. Kahit hindi na lang para sa akin. Kahit kay Hope na lang. Seryosong tura ng babae at pinilit nitong ipakita sa kanyang asawa na matatag siya at hindi pa dadaig sa nangyayari.
Natigilan naman at natahimik naman ang lalaki sa mga sinambit ni Christine. Sige, salamat sa lahat. At patawad. Wika ni Kyle, at doon ay inimpake nito ang lahat ng kanyang gamit. Nanatiling walang kibo naman si Christine at hindi na lang ito tumingin sa kanyang asawa nang tuluyan itong umalis. Hope, anak, kung nasan ka man ngayon, sana'y masaya ka. Gustong-gusto ko na hagkan ka. Yakapin ka ng mahigpit pero wala na eh. Iniwan mo na ang mama mo. Sobrang sakit. Pero pilit kong kakayanin dahil alam ko na hindi ka matutuwa kung panghihinaan ako ng loob. Tumatangis na turan ni Christine sa kanyang sarili habang yakap-yakap ang larawan ng kanyang anak. Sa mga oras na yon ay muling inalala ng babae ang bawat sandali na kasama niya pa ang kanyang mahal na anak. Ilang sandali ang lumipas ay nakatulog na lamang sa kakatangis si Christine at sa kanyang pagidlip ay dinalaw ito ni Hope sa kanyang panaginip. Mama! Wika ng bata at matamis itong nakangiti. Hope, anak, ikaw ba yan? Natatarantang wika ng babae sabay lapit sa bata. Mama, ako nga ito. Dinadalaw lang po kita kasi nakita ko na umiiyak ka, Mama. Alam mo naman po, di ba na ayoko nakikita kang lumuluha. Gusto ko palagi kang masaya. Ayoko na dahil sa akin ay mawawala ang ngiti sa iyong labi. Mama, kahit nawala na ako, tatandaan mo, palagi ako nasa tabi mo. Hindi mo man ako nakikita, pero palagi ako nakamasid sa'yo. Huwag ka na pong iiyak ha. Wika ni Hope, at pinahid pa nito ang luha sa pisngi ng kanyang ina. Please, anak, huwag mo na akong iwanan. Nagmamakaawang wika ni Christine sa kanyang anak. Pasensya na, Mama. Kailangan eh. Huling wika ni Hope. At doon ay unti-unti itong nawala sa paningin ng babae. Hope! Please! Huwag mong iwanan ng Mama! Sigaw ni Christine. At napatayo pa ito sa kanyang kama. Naluha na lang ang babae nang mapagtanto niya na panaginip lang pala ang lahat ng iyon. Napatitig na lamang sa kawalan si Christine at napabalik ito sa kanyang ulirat nang bigla na lang tumunog ang cellphone nito. Kaagad naman na sinagot ang babae ang tawag. Hello, is this Christine? Pinapatanong po ng ospital kung cremation or burial po ba ang gagawin sa inyong anak? Kung may katanungan ka po at nais linawin, maaari ka pong magtungo dito sa ospital. Anyway, bayad na po ang lahat ng gastusin. Wala na po kayong iisipin na bayarin. Wika nang tumawag at doon ay napakunot ang noon ng babae. Hi. Sino yung nagbayad? Pwede ko bang malaman? Nagtatakang tanong ni Christine. Si Sir Caleb po, yung father ni Aaron. Wika ng kausap ng babae. Ibinaba naman ni Christine ang tawag matapos madinig ang lahat ng dapat niyang malaman. Ang lahat ng sagot sa kanyang tanong. Inayos ng babae ang kanyang sarili at kaagad na nagtungo sa ospital. Inasikaso niya ang lahat ng kailangang ayusin para sa burol ng kanyang anak at naging mabilis lamang ang proseso dahil bayad na ang lahat. Matapos na asikasuhin ang mga dapat ayusin, ay nagpasya si Christine na magtungo sa ward ng kanyang anak at doon ay nakasalubong nito si Caleb. Christine, tama ba? Mother of Hope? How are you? Nakangiting wika ng binata at doon ay napabuntong hininga naman ng babae. Ako nga. Kung tinatanong mo kung okay lang ako, sa totoo lang hindi. Pero kailangan maging okay. Nga pala, kamusta na yung operasyon ni Aaron? Ayos na ba siya? Pwede ko ba siyang makita? Wala nang patumpik-tumpik pa na tura ni Christine. Honestly, hindi naging madali ang lahat pero maayos ang anak ko. At maraming salamat sa'yo. Anyway, gusto ka din makita ni Aaron. Ewan ko pero bigla ka na lang niyang hinanap kanina. Maybe because his heart belongs to Hope. Kaya bigla kang hinahanap ng puso nito. Wika ni Caleb at sabay na nagtungo ang dalawa sa kama ng bagong operang si Aaron. Dad! Tita Tin!
Nakangiting wika ng bata at doon ay para bang nabuhay muli ang anak ni Christine sa katauhan ng batang si Aaron. Pwede ba kitang yakapin, Aaron? Tanong ng babae sa bata. Magiliw naman at tumango si Aaron at doon ay niyakap ito na mahigpit ni Christine. Christine, pwede ba kaming dumalaw sa burol ni Hope? Gusto kasi nitong si Aaron na mag-thank you sa anak mo at makita niya ang kaibigan niya kahit na sa huling sandali. Sambit ni Caleb at kumalas naman sa pagkakayakap sa bata ang babae. Oo naman, bakit hindi? Nga pala Caleb, salamat sa pagbayad sa gastusin doon sa burial ng anak ko. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Hindi pa man tapos si Christine sa kanyang sasambitin nang muling magsalita ang ama ni Aaron. You don't need to pay me back. Kasi kung tutuusin, walang katumbas na halaga ng perang ginawa niyo para sa anak ko. At ipinagpapasalamat ko sa Diyos na nakilala ni Aaron si Hope. Na kahit na sandali lamang silang nagkasama at nagkakilala, naging totoo ito sa anak ko. At kahit nakakapanghinayang man dahil wala na siya, may naiwan naman siyang alaala sa atin. At iyon ay ang puso niya na ngayon ay na kay Aaron na. Emosyonal na wika ni Caleb at sumingit naman ang bata. Puso ni Hope na kailanman ay hindi manghihina because she's a fighter. At pangako hindi ko po ito pababayaan. Bubusugin ko ang puso niyang iniwan sa akin ng pagmamahal at ligaya. Lumuluhang wika ni Aaron at doon ay napatangis na din maging si Christine. Naging mabilis man ang buhay ng aking anak. Naging makabuluhan naman ito nang dahil sa iyo, Aaron. Maraming salamat. Dahil sa nalalabi niyang araw dito sa mundo ay nakasama ka niya. At alam ko na naging sandigan niyo ang isa't isa. Wika ni Christine at nagyakapan pa ang mga ito. Matapos ang tagpong yon ay umalis na si Christine at inasikaso ang burol ng kanyang anak. Dumalaw naman ang dati nitong asawa na si Kyle at sinunod naman ito ang kanilang kasunduan. Nagtungo din sa burol ng bata sina Aaron at Caleb at maging ang mga kamag-aral ni Hope. Dahil masakit pa para kay Christine ang mga nangyari, hindi na nito pinatagal pa ang burol ng kanyang anak. Makalipas ang isang buwan ay unti-unti nang nasasanay si Christine na wala ng kanyang anak sa tabi niya. Nagsimula muli ang panibagong buhay ang babae at nag-apply ito sa isang kumpanya. Laking tuwa niya dahil natanggap siya doon, ngunit laking gulat niya na si Caleb pala ang may-ari ng kumpanyang iyon. Long time no see, Christine. Bati ng Ginoo kay Christine na ngayon ay dalaga na. Caleb? Ikaw nga. Ikaw palang owner nitong kumpanya. Dapat lang na gumalang ako. Naiilang na wika ng dalaga at yumuko pa ito bilang paggalang. Oo, ako nga. Pero hindi mo kailangan na yumuko. Sobrang formal mo naman. Anyway, gusto ko palang makita ng anak ko. We went to your house last month pero wala ka na doon. Lumipat ka na daw pala. Tora ni Caleb. Oo Gusto ko kasi ng fresh start gaya ng gusto ni Hope. Ayaw kasi na nakikita ng anak ko na malungkot ako nung nabubuhay pa siya kaya pinangako ko sa sarili ko na aayusin ko ang buhay ko alang-alang sa memories ng aking anak. Nakangiting wika ni Christine at pumatak na naman ang luha sa mga mata nito. Inabutan naman ito ng binata ng panyo. Masaya ako na makita kang muli. At nakangiti ka na, hindi gaya ng huli tayong magkita na umiiyak ka. Anyway, free ka ba today? Wanna join us for lunch? Matutuwa si Aaron kapag nakita ka niyang muli. Wika ni Caleb at inalok nito ang dalaga. Pwede naman after po ng work? Dinner maybe? Nakangiting wika ni Christine at natuwa naman si Caleb. Much better. Tipid na wika ng binata at doon ay nagpaalam na si Christine. Bumalik na sa kanyang trabaho ang dalaga. Samantala, si Caleb naman ay nagtungo na sa kanyang office. Makalipas ang ilang oras ay natapos na din ang kanyang trabaho si Christine at laking gulat niya nang paglabas sa kumpanya ay hinihintay siya ng kanyang boss. Sir Caleb? Kunot noong tawag ng dalaga sa kanyang amo. Oh, andyan ka na pala. Let's go. Excited na si Aaron na makita ka ulit. Get inside. Nakangiting wika ni Caleb at pinagbuksan pa nito ng pintuan ng kanyang sasakyan si Christine.
Pumasok naman ang dalaga sa kotse at doon ay natahimik ang mga ito habang nasa biyahe. Mabilis lang ang biyahe ng mga ito dahil hindi naman kalayuan sa kumpanya ang bahay nila Caleb. Pagdating sa mismong tahanan ng amo, ay natulala na lamang si Christine sa laki ng bahay. Dito kayo nakatira? Gulantang na tanong ng dalaga at tila ba pamilyar sa kanilang lugar. Oo, simula pagkabata ay dito na ako nakatira. Pamana pa ito sa akin ng mga magulang ko. Kaya instead na bumili ng bago, pinarenovate ko na lang to. Bakit, hindi ba maganda? Paliwanag ng binata at napahawak naman sa kanyang baba si Christine. Alam mo, itong disenyo ng bahay mo, kapareho ng dream house ko nung bata pa lang ako. Ang totoo niyan, ginuhit ko yun tapos binigay ko doon sa kababata ako kaso matagal na panahon na yun. Hindi ko na nga tanda yung pangalan niya Kinder pa lang kasi ako noon. Sambit ni Christine at magsasalita na sana si Caleb nang biglang lumabas ang kanyang anak. Tita Tin! Magiliw na wika ng bata at tumatakbo pa ito palapit sa babae. Hey Ron, kamusta ka na? Tanong ni Christine sa bayakap sa bata. Okay na okay lang po ako, Tita Tin. Ikaw po, kamusta ka na? You look fresh po Namiss po kita. Maligayang wika ng bata at sobrang saya nito sa puntong yon. Ayos na ayos lang ako, Aaron. Namiss din kita. Wika ng babae at hindi mawala sa kanyang labi ang mga ngiti. Totoo po? Bakit ka po nawala doon sa bahay niyo dati? Nagpunta kami doon ni Dad Turan ng bata at doon ay nagpaliwanag si Christine. Nang matapos ang pag-uusap na iyon ng dalawa ay pumasok ng mga ito sa mansyon. Doon ay isang malaking family picture ang nakita ni Christine. Wait, sino to? Kuno to ang tanong ng dalaga dahil alam niya sa kanyang sarili na ang batang nasa larawan ay ang kanyang kababata. Dinampot pa nito ang maliit na class picture na nakadisplay sa ibabaw ng mesa. Eto? Ako yan. Class picture namin nung kinder pa lang ako. Actually, this photo is very important to me kasi ito lang ang meron ako na larawan na kasama ko ang kababata ko. Nakangiting wika ni Caleb at doon ay naluha naman ng dalaga. Ngayon, malinaw na kung bakit pamilyar ang disenyo ng bahay niya. Kung bakit pamilyar ang pangalan mo. Caleb Andre? Ako to. Si Christina. Christine in short. Christine. Wika ni Christine. At doon ay nalaki naman ang mga mata ni Caleb. Ikaw ba yan? Oh my God. Tadhana nga naman Mapaglaro. Ikaw na pala yan? I didn't expect this. Hindi makapaniwalang wika ni Caleb at nagyakapan ng dalawa. Doon ay nalinawan ng dalawa. Nagtaka naman sa kanilang batang si Aaron. Magkakilala po kayo? Takang tanong ng bata at naupo naman ang mga ito. Oo anak, balik ganito. Kami ni Tita Tin mo ay magkaklase noong kinder pa lang ako. Actually, we promised each other na when we grow up, we will marry each other. Naiiling na wika ni Caleb. Uy, bata pa kasi tayo noon. Wika ni Christine at natawa naman ng bata. Bakit hindi nyo na lang po ituloy yung promise nyo sa isa't isa? Pareho naman po kayong single. Malay nyo po, diba? Pinagtagpo kayo para ituloy ang naudlot nyong pagmamahalan. Pero bakit po pala kayo nagkalayo? Mahabang detanya ni Aaron. Naghiwalay kasi yung mga magulang ko kaya lumipat kami ng bahay. Simula noon wala na kaming naging komunikasyon ng dad mo. Hanggang sa nagkaroon na kami ng kanya-kanyang pamilya. Paliwanag ni Christine. At doon ay napatango naman ng bata. Nagkalinawan ang mga ito at matapos noon ay kumain ang mga ito. Nagpatuloy ang pagkikita ng mga ito lalo na't nagtatrabaho si Christine sa kumpanya ni Caleb. Naging malapit muli sa isa't isa ang dalawa at napalapit din si Christine sa batang si Aaron. Makalipas ang mga panahon ay naging maayos na ang buhay ni Christine at kalaunan ay nahulog sila sa isa't isa. Nang kalaunan ay niligawan ni Caleb si Christine at makalipas ng ilang taon ay sinagot naman ng dalaga ito at tuwang-tuwa naman si Aaron. Yee! Sabi ko na nga ba kayong endgame
Wika ni Aaron. Sa araw na yon ay ikakasal na ang kanyang amang si Caleb at si Christine. You visualized it, son? Nakangising wika ng ama nito at sobrang ligaya naman ang nararamdaman ng bata. Sana nandito si Hope, ano? Nakikita niya sana kung gaano kasaya ang kanyang mama sa piling ng tamang tao. Masayang tura ni Aaron. Palagi naman siyang kasama natin dahil nasa iyo ang kanyang puso. Always remember that, son. Wika naman ni Caleb. Matapos ang pag-uusap na yon ay sumapit na ang oras sa pinakahihintay ng lahat. Sa mga oras na yon ay nasa harap na ng altar si Caleb, habang nakatingin sa kanyang mapapangasawa na naglalakad ng dahan-dahan sa pulang carpet. Dear friends and family of the bride and groom, we welcome and thank you for being part of this important occasion. We are gathered together on this day to witness and celebrate the marriage of Christine and Caleb. Every one of us has a deep desire to love and to be loved. Panimula ng pare. Nagsimula ng seremonya ng kasal at kasunod ay nagbitaw ng vow si Christine. Sa totoo lang, hindi ko alam na darating ang araw na to. Hindi ko akalain na ikakasal ako sa taong pinangakuan ako noon. Madami na kasing nangyari pero I am blessed dahil dumating ang araw na to. Mapalad ako dahil you give and seek your trust to me. You always promise to give me comfort and warmth. Sa puntong yun, napakaswerte ko sa'yo. At isa lang nais kong gawin. To communicate with you fully and fearlessly. I will love, cherish, and obey you. My husband. Naluluhang wika ni Christine. At kasunod naman na nagbigkas ay si Caleb. I was shocked when we realized na tayo pala yung dalawang muspos na bata na nangako noon sa isa't isa. Napamura pa nga ako noon at napasabing, tadhana nga naman mapaglaro. Pero kahit na ganun man ang nangyari, I was thankful to God dahil pinagtagpo niyang muli tayo. I'll be honest, nung una kitang makita nun sa ospital, I felt na para bang kilalang-kilala na kita matagal na. Christine, my wife, I promise to always be honest, always respect, and always take out moments to spend quality time with you. I will love, cherish, and worship you, my wife. Naiyak na wika ni Caleb. At doon ay naluha ang mga bisita sa ganda ng mensahe ng dalawa sa isa't isa. Matapos sasambitin ng dalawang mensahe nila para sa isa't isa, ay nagturan na ang pare. Groom, you may now kiss the bride. Wika ng pare, at doon ay siniil ng matamis na halik ni Caleb ang ngayoy asawa niya ng si Christine. Simula ng araw na yon, ipinangako ni Caleb na hindi na siya mawawala pa sa tabi ni Christine at ang kanilang pangako sa isa't isa noong mga bata pa lamang sila ay natupad na. Naging isang pamilya sila Caleb at Christine kasama ang batang si Aaron na siyang nagmamay-ari ngayon ng puso ng batang si Hope. Naging masaya ang kanilang samahan at napatawad naman na ni Christine ang mga taong nanakit sa kanya. Nagkaroon na din ng sariling pamilya ang dating kinakasama at asawa ni Christine na si Kyle. Sa ngayon ay kapwa masaya ang mga ito sa kanilang bagong buhay. Ang buhay natin dito sa mundo ay hindi permanente. Darating ang panahon na lilisan tayo at kakailanganin na iwanan ang ating mga mahal sa buhay. Gayunpaman, para sa mga taong naiwan natin, masakit ang parte ng buhay na iyon. Ngunit kailangan na tanggapin dahil iyon ang ating kapalaran. Katulad na lamang ng kay Hope. Maaga man siyang nawala sa mundong ibabaw, nagbigay naman siya ng bagong pag-asa sa kapwa niya bata na si Aaron. Ika nga ng isa sa mga sikat na singer, I just want you to know that if you are out there and you are being really hard on yourself right now for something that has happened, it's normal. That is what is going to happen to you in your life. No one gets through unscathed. We are all going to have few scratches on us. Please be kind to yourselves and stand up for yourself. Please. Lahat naman nakakaranas ng kabiguan. Nasa tao na lang kung paano niya ito malalagpasan. But always remember, God is always there for us. Kung
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano ba? Ayoko ng gamot. Where is Dad? Sigaw ng isang batang lalaki tapat